Good morning to the members of this honorable committee. Season 2 na po tayo ng hindi ko na po maalala, hindi ko po alam, Your Honor. Alam mo, Alice, dahil sa patuloy na pagsisinungaling mo rito sa committee at sa mga paikot-ikot mo sagot, kuhang-kuha mo na yung inis ng sambayan ng Pilipino. But through these extensive Senate hearings, we were able to uncover who you really are, who your business associates are, and how extensive your network of illegal activities are. And we are far from over. Ngayon pa man, maski wala kaming halos mahita sa pagtatanong sa iyo, at maski iligaw mo ang committee ito sa mga sagot mo, hindi kami hinto dito sa Senado. Well, alam namin, lalabas at lalabas ang buong katotohanan sa uli. Papaalala ko lang sa iyo na maraming kaso ang hinaharap at harapin mo. When all these accusations will be proven, you will live most of your adult life behind bars. And if you want to save yourself, this is the right time to divulge all the individuals behind the illegal activities of Pogo. At baka sakaling maprotektahan ka ng komite at ng institusyon ng Senado. Maraming salamat po, Madam Chair. Maraming salamat din po, SP Pro Tem. Other opening statements, dear colleagues? Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairperson. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating mga enforcement agencies, sa PAOK, sa PNP, na sila po ang may dahilan kung bakit po natin nabulgarin ganitong mga criminal activities sa Bamban, sa Porac, at nagpapasalamat rin po tayo sa Indonesian government dahil sa mabilis po nilang paghuli sa mga pugante na tumakas sa kamay ng ating batas. Pero hindi pa ho tapos yung ating pag-iimbestiga dahil hindi pa rin ho natin nalalaman kung sino po ang nag-remit ng bilyon-bilyong pera na pumasok dito sa ating bansa. Nung sa mga huling hearing ho natin, Madam Chairperson, natuklasan ho natin na hindi milyon, hindi daang milyon, kundi bilyon ang pumasok dito sa ating bansa na hindi ho natin na-detect o hindi po nare-report sa AMLAC. At ito po ay isang napakalaking dahilan kung bakit ho tayo dapat mag-alala. Dahil napakadali ho magpasok ng pera sa ating bansa, hindi ho na-detect ng ating gobyerno at yung perang yun nagagamit sa illegal. Ngayon, nahuli ho natin sa Pogo, sa human trafficking, sa scamming. Pero itong perang to pwede rin ho pumunta sa illegal drugs. Pwede rin hong pumunta sa kidnapping at pwede rin pong maging biktima ang ating mga kababayan. Kaya importante po yung sinasabi ho nilang sundan yung money trail. Saan po nanggaling itong perang ito? Sino ho ang nag-remit ng perang ganitong kalaki sa ating bansa? At bakit hindi po ito na-report sa ating otoridad para po maimbestigahan kaagad at mahinto yung criminal activities na ginagawa nitong mga sindikato. Muli nagpapasalamat po ako sa ating chairperson dahil po sa kanyang patuloy na pagdinig at marami na rin ho tayong nakalistang mga legislative proposals para po tuluyan ng mahinto yung mga ganitong illegal na aktibidad sa ating bansa, lalong-lalo na yung pagpasok po ng illegal na pera sa ating bansa. Maraming salamat po.